Sa announcement po sa press conference Prosec, si Senador Jinggoy Estrada, akin lang uunahan na itong mga taong babanggitin ko, itinatanggi po nila ang mga bintang laban sa kanila. Si Senator Jinggoy Estrada po at si dating Senador Bong Revilla ay maaharap sa kasong plunder. Pati daw po itong si Elisa Aldico na dati din pong kongresista. Sir, bakit po sila lang at saan ang filing ng kasong ito? Well, ang kaso na yan, kung sa pagdinig ang pinag-uusapan natin, Manong Ted, dito po ito sa department gagawin dahil sa yan po ay inatasan po tayo. Matapos natin may referral record sa ombudsman at ito'y ma-review nila, tayo po ay inatasan na tayo po ang mag-conduct, no? Ang Department of Justice po ang mag-conduct ng investigasyon. Now, ang tanong, bakit sila? Bakit sila lamang? Hindi lamang sila po. Meron pa pong iba. Kaya lamang po ang pagde-develop o pagbe-build up ng isang kaso, no, lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay plunder, medyo inaabot, kailangan po ng konting panahon para makala po lahat ng itong mga ebidensya na to. So ito po ang naging produkto ng mga ebidensya na nakalap ng NBI na hanggang sa ngayon ay patuloy na nangangalat ng ebidensya patungkol naman din sa ibang sinasabing proponent po. Ang filing po nito sa Sandigan Bayan din? Ang filing po nito, kung halimbawa, hypothetically, say for example, may resolution na, ang filing po nito is with the Sandigan Bayan. Pero padadaanin po ang kung anumang resolution na may lalabas ng departamento, ito po dadaan sa ombudsman. At sila po mag-file kung tingin nila tama, ito i-file sa Sandigan Bayan po. Opo. At ito po yung inyo pong ginagawa ngayong preliminary investigation kung saan po nakikita ng media yung pagpunta sa opisina po ng DOJ nitong mga respondents na ito. Kung as far as yung kikwan, itong nababanggit, yung binanggit po kahapon ni Secretary na kasong... Opo, napuputol po tayo. Opo, binanggit kahapon ni Secretary. Sir, go ahead. Okay. Ito pong mga kaso na to, hindi pa po ito nagsisimula ang pagdinig. Nag-i-issue pa lamang po ng mga subpina kasi kababalik pa lamang po ng mga records. Yung nakikita po, yung mga nakikita po, let's say for example, nagpupunta dun sila Alcantara, nagpupunta si Bernardo. Ito naman po ay patungkol sa ongoing preliminary investigation na ginagawa ngayon ng department para dun sa iba pang mga kaso. Kasi sa katunayan, Manong Ted, meron pong mahigit na 20 kaso ang nasa Department of Justice ngayon na sabay-sabay may preliminary investigation. Opo, yung pong pagpunta rin dyan ni Senador Villanueva, yung po'y para kaninong kaso? Para sa ampong kaso iyon? Meron po siyang kasong kinakaharap ngayon. I think it's not, if I'm not mistaken po, I think it's malversation, no? Na kaya siya kailangan pumunta doon para mag-submit ng kanyang counter affidavit po, Manotel. Opo. So, kalaruhin lang natin. Ito pong sinasabi ni Secretary na plunder against Estrada, Revilla et al., ito po ay subject pa lamang to preliminary investigation. Yes, that is correct po, Manotel. That is correct. Opo, kasi po ang tanong ng iba, nasaan na yung ibang isinasangkot dito? So ito ho bang kaso po nila Revilla, Estrada et al. Ay hango sa naging mga affidavit at salaysay nila Yusek Bernardo at Alcantara? I believe that is one among the evidence that was considered po. Okay. So ito pong kaso nila Villanueva et al. Din, diyan ngayon, ay sa hango din sa mga sworn statement nitong sila Alcantara at nila Bernardo at iba pa. Yes, sir. Sila po ang magkakasama dyan sa Sila po ang kasama dyan sa kaso na yan. Okay. And then, ito pong preliminary investigation na ito, gumugulong na. Meron ho ba kayong takdang panahon kailan matatapos ito para po sa kaukulang rekomendasyon? Well, sabi ko nga, Manong Ted, no? Kung ang pinag-uusapan natin itong kasong magsisimula pa lamang, usually ang timetable niyan is 60 days. But we have been able to finish all our cases well within 45 days. Natapos po natin lahat, no? Depende po kasi yan sa pagsusumite nung mga
kontra sa laysay, no, kung hindi po hihingi ng extension. Mm. At saka depende rin po kasi yan sa dami ng tao na kasangkot o kasama doon sa kaso. Opo, kasi nga Kasi po. lahat po yan bibigyan natin ng pagkakataong sumagot. Opo. Yes sir, yes sir. Kasi nga po ninyo, hindi pa ho ninyo actually alam kung gaano kalawak, gaano karami, no, ang mga sangkot dito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!